Sino po dito ang masayang-masaya ngayong umaga? Amen. Alam niyo po, ang kagalakan ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen? At sabi nga, every morning, presto. Kumbaga sa mga pagkain at prutas, laging sariwa, laging masarap kainin. Lalong-lalo na po ang salita ng Panginoon. Dahil po ang salita ng Panginoon ay tunay na nagpapalakas sa atin parang pagkain. Pag ang pagkain wala sa ating katawan, manghihina tayo. At ang ating espiritu ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng ginagawa natin. Every Sunday na tayo po yung nagtitipon, hindi lamang po kayo nakaupo dyan. Tama po? Hindi lamang tayo ay katabi mo yung mahal mo sa buhay, kaibigan. Kundi ang main purpose bakit tayo narito, para purihin, pasalamatan, at mabusog ng salita ng Diyos para sa kabusugan ng ating espiritu ay lumabas yung pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Opo, ay magpapatuloy po sa ating series. Na ating series title po natin, Stepping in the Waters of Baptism. Kung saan pagtapak sa tubig ng bautismo. Kung saan dito makikita po natin sa Lucas 3:21-22 na kung saan ang lahat ng tao, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay tunay na nabautismuhan, maging ating Panginoon Kristo. Kaya po sinasabi dito, isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ng mga tao, nagpabautismo rin si Jesus at nang nanalangin si Jesus, bumukas ang langit, bumaba sa kanyang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Praise God. Dito po ipinakikita na yung baptism, hindi lang po ito isang proseso na nilubog ka sa tubig ng buong katawan mo, kundi ito po ay may significance of pananampalataya o pagiging Kristiyano natin. Kung saan ipinagkaloob doon ang banal na espiritu, kaya pag tayo naglulubog po doon, nag-i-immerse, nagbabaptize, ay ipinakikita po natin doon yung pagbaba. At pinakikita din po natin na sinasabi sa atin, Lord, ikaw ang aking anak. Naniniwala po ba kayo na kayo po ay anak ng Diyos? Parang konti sumagot. Tayo po ba'y anak ng Diyos? Amen. Dapat po. Kaya nga yung baptism, pinakikita po yun na ako'y anak ng Diyos. Kinalulugdan ako ng Diyos Ama, ng ating Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating part 2 po ito, ng maniwala at magpabautismo part 2, believe and be baptized. Okay po? Ang ating pong verse po dito ay sa Gawa 2:41. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 30,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Ito, ipinakita talaga na nung naniwala, ito po na po yung mga mission po ng mga apostol, na kung saan sila'y nangangaral, si Peter, nung sinabi niya yung kaligtasan, magsisi kayo. At naniwala yung mga nakinig, nanampalataya sila, agad-agad nagpabautismo. Ibang napakita po rito, pag tayo nagpabautismo, kailangan mauna po yung pananampalataya. Yung naniniwala ka na ang Diyos na si Jesus na namatay doon sa cross ng Kalbaryo, kinuha yung kasalanan mo para maligtas ka, and then you will be baptized. Kaya po napakahalaga po sa isang mananampalataya, kung tunay kang naniniwala na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay para sa iyo at namatay para sa iyong kasalanan, kailangan mo talaga magpabautismo. Kaya po yung paliwanag ko po nung nakarang, di ba? Sa mag-asawa, nakikilala sa may singsing. Tama po. Sino po dito may mga wedding ring? Takitaas po may mga asawa. May mga wedding ring. Kasi sa akin po, masakit hindi ko po mailagay. Hinahanap. Pero yun po, ang katunayan na may asawa kayo. Tama? Kaya yung mga lalaki, pag gusto mo mabahay, tinuhubad Kasi nga, ay, walang asawa, walang wedding ring. Ang Kristiyano po, kapag ikaw po nabautismuhan, ay, Kristiyano yan. Doon tayo nakikilala. Kaya po si Jesus, nung siya yung nagpabaptize, doon ipinakilala niya lalo na ako yung lingkod ng Diyos Ama na susunod sa Kanya. Kaya nga yung mensahe natin last week, yung sabi dito, ito pambublikong deklarasyon ng kamatayan ng kasalanan. Pag nagpabaptize po kayo doon, dinideclare natin. Dinideclare natin na namatay na yung kasalanan natin kasama ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa kamatayan na Jesus na ituring tayong matuwid sa Diyos Ama. Dahil po sa kasalanan,
Hindi po natutuwa sa atin ng Panginoon, ng Diyos Ama. Pero doon sa ginawa ni Jesus, siyang naging daan. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya lang ang daan, wala na pong iba. At sa pamamagitan po ng kamatayan na sinasagawa natin sa bautismo, ng pagkamatay na ituring tayong matuwid ng Diyos. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, na ituring tayo ng Diyos Ama sa harapan niya na matuwid. Kaya sa Ephesians 2:8-9, by grace, you been saved. Naligtas ka sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo ay nagpapakita po yun ng pagiging kaisa natin kay Jesus. Ano man na nangyari doon sa muling pagkamatay ni Jesus, namatay ang ating lumang kasalanan sa kanyang pagkabuhay, kaisa din po tayo doon. Lahat po ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoon, kaisa po tayo doon. Kaya ipinakikita po ng bautismo. Okay po, ang pangalawa po ay ang bautismo ay nagpapakita ng epekto ng ating kaligtasan. Sino po dito ang ligtas na? Masasabi mo, saved na ako. Pakitaas po kamay. Okay, yung iba, hindi kayo saved. Uulitin ko po ulit ha. Sino po dito yung ligtas na? Masasabi mo ligtas ka? Yeah, marami na. Okay. Kasi po, bakit po ba? Kasi yung kaligtasan na yun, nag-produce o nagbibigay sa atin na gumawa ng mabuti, tama po yun, at including po doon yung baptism. Kung alam mo na ligtas ka, maliwanag sa'yo yung tinagambong kaligtasan, kailangan mo magpabautismo. Kasi yun ang nagtutulak sa'yo, yung salvation na yun, dahil sa pananampalataya mo kay Jesus, kailangan mo magpabautismo. Okay? At nagdudulot ito ng may bago ka ng pagkatao. Kaya pag binabautismo, kinukongrats kayo na birthday mo. Di ba? Ganon. Kasi sabi nga ng Panginoon, hanggang di ka na born again, you cannot enter the kingdom of God. Ito po yung proseso na yon. Kailangan mabago yung pagkatao mo. Hindi mo na kailangan mabago yung buong katawan mo. O ika na, baby ka na. Hindi po. Yung mabago sa pamamagitan ng spiritual, yung buhay mo mababago, yung kasalanan mo dati, inililibing na. Yun po yung sinasabing bagong pagkatao. At dahil sa bautismo, sa papakita ng epekto ng kaligtasan natin, mabubuhay balang araw kasama. Ito napakaganda eh. Pag tayo nagpabautismo, kini-claim natin na makakasama natin si Jesus. Amen? Napakaganda nun. Sino dito gusto makasama ang diablo? Wala siguro magtataas, ano? Si Jesus, siyempre alam natin ang si Jesus ay mabuti, makapangyarihan Diyos. At pag tayo nagpabautismo, ipinakikita ng balang araw. Hindi naman ngayon eh. Darating yung araw na makakasama natin siya sa walang hanggan. Okay po? Kaya po sa pagpapatuloy po ng part 2 ng maniwala at magpabautismo, believe and be baptized, ang unang-una po sinasabi, ang bautismo ay nagpapakita ng sapat na sakripisyo ni Jesus. Sapat ito, hindi kulang. Di ba? Sino yung gusto dito yung sapat talaga, hindi kinukulang? Tayong lahat, di ba? Yun po ang ginawa ni Jesus. At ipinakikita yun sa pamamagitan po ng baptism o bautismo. Sinasabi po sa Romans 6:19, ito po ang pinag-uusapan po natin, minsaya about Romans 6. Okay po, kaya tuloy-tuloy po tayo. Sa Romans 6:19, sapagkat alam natin si Kristo muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siya namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Nakita natin, sapat minsan lang. Kasi kung hindi sa sapat, kailangan mamatay ng 2, kailangan mamatay ng 3, ng 4, kasi hindi sapat eh. Pero yung kamatayan niya once, napapakita yun, sapat sa mga kailangan na pagtubos ng Diyos sa tao. Ito makikita natin na talagang yung sakripisyong ginawa ni Jesus na namatay doon sa cross, kaya pinakikita doon sa baptism eh. Namatay, muling nabuhay, once lang. Hindi po yung sinasabi ng ating mga tradisyon, kaugalian, na every Friday namamatay si Jesus. Tama? Uy, huwag ka maliligo. Bakit? Patay si Kristo. Kailan ka maliligo? Sa linggo. Buhay kasi yun. Hindi na po mangyayari yun. Kasi, minsan lang yung ginawa, yung sakripisyong yun, sapat lahat yun para sa lahat ng tao. Sa kasalanan, sa sumpa, sa lahat po yun, sapat. Hindi nagkukulang. Hindi katulad po ni Lazarus. Kilala niyo po si Lazaro? Nung muling binuhay ni Jesus? Nung muling nabuhay si Lazaro, muli din siya namatay. Di ba? Kasi nga, yung physical body. Pero po, si Christ po, nung siya'y namatay,
at nabuhay, hindi na siya namatay. Ibig sabihin, pag tayo nagpabautismo, ipinapakita natin, yung katawan natin mamamatay, pero mabubuhay tayo magpasawalang hanggan. Yun po ang sinasabi, sapat yun. Kaya hindi mo na kailangan mamatay pa na mamatay si Kristo para sa katubusan ng kasalanan mo. Dahil sapat ang sakripisyo niya na ginawa niya doon sa cross para lahat tayo ay mapapunta sa nais ng Diyos Ama at nakapiling niya. Kaya hindi mo na kailangan na, kailangan mamatay ulit. Kailangan sakripisyo, hataw-tawin mo yung katawan mo. Kailangan, ano man ang gawin mo, no. Binayaran na nga ni Jesus ang lahat ng yan. Kaya nga biyaya yung kaligtasan ng Diyos. Hindi po ito kailangan ng gawan mo na, gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng, no. You must accept the gift of God. Ito yung grace ng biyaya ng kaligtasan. Sapat na yung ginawa na yon upang sa atin, magkaroon ng buhay yung pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. Yung kasalanan ay mawala. At dito makikita natin, sa pamamagitan nito, napapapurihan ni Jesus ang Diyos Ama. Kung saan ipinakikita niya ano yung plano ng Diyos Ama na muli niyang pagkabuhay at hindi na siya muli mamamatay. Kasi alam niyo po ba, pag ang isang tao, unasa mo lahat doon, lahat ng hook mo nasa kanya, ang problema, namamatay siya. Di ba? Hindi sapat. Paano kung mawala na siya? Ang Diyos ganun ang pinakikita sa atin. Na pag siya'y namatay, hindi na siya muling mamamatay pang muli. Ibig sabihin, pag tayo sumampalataya at ginawa natin yung pinagagawa ng Diyos katulad ng bautismo, ina-apply natin sa buhay natin. Sapat ang sakripisyo, sapat ang ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Ano po? Bakit po ito nagiging sapat? Kasi tinalo ni Jesus ang kamatayan magpakailanman. Ito po yung sinasabi ko sa inyo Hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang kahapon, kundi magpakailanman. Amen? Yung po ang maganda. Pag tayo nagpabautismo, hindi lang nung araw ng bautismo. Anong kailan kayo binautismo? August 5. Sa August 11, wala na. No. Sinabi ni Jesus na ang kamatayan, tinalo yung magpakailanman, ipinapakita po rito na siya ang Diyos magpakailanman. Ano po sabi sa pahayag 1:18? Okay, buhay magpakailanman, namatay ako pero masdan mo, buhay ako. Sabi ng at hindi na muli mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ng verse na ito, sinasabi ng Revelation, kung saan ito yung future, Revelation, ipinakikita rito, ako ang Diyos ngayon at magpakailanman. The Alpha and Omega, ngayon, bukas at magpakailanman. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ako yung Diyos na bumubuhay ng patay. Ako yung Diyos na nagbabago ng buhay. Ako ang Diyos nagtatanggal ng mga suliranin. Ako yung Diyos nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa panahon ng kalungkutan. Ako yung Diyos na hindi nagbabago. Nung tinalo niya na, sapat ito, magpakailanman, hindi lang ngayon. Kaya bilang isang Kristiyano, dapat maintindihan natin. Pag tayo nakakaranas sa mga problema, pag tayo nakakaranas ng difficulty, bakit? Hindi ba tinalo ng Diyos yun? Nung ikaw'y sagana? Hindi. Sa lahat ng panahon, tinalo ng Diyos. Yan. At yun ang ipinakikita po ng bautismo. Pag tayo nag-baptize, tinalo natin anumang gawan. Ano ba yung kamatayan? Paghihirap po yan, eternal sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kung nalaman mo na kasama mo ang Diyos sa darating na panahon, eternal, magiging masaya ka. Tama? Sino po dito gusto makasama ang Diyos? Amen. Di ba? Nanaisin mo na pag kayo nakakaranas ng mga pagsubok, alam ko makakasama ko ang Panginoon. Tinalo na niya ang kamatayan. Kasi ang kamatayan, ito po yung kasalanan. At ang kasalanan po, ito po ang nagbibigay sa atin ng pagdurusa. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan. At ito po ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na humiwalay tayo sa Diyos. At ang sinasabi ng Panginoon, ako lang ang nag-iisang Diyos. At marami po dito sa mundong ito, mga false God, mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga Diyos-Diyosan na nakatuon laging sa sarili natin. Paano na ako? Sasaya ba ako? Magiging malingkot ako? Puro ako na lang, wala na po. Kaya pinakikita ng Diyos, ako lang ang nag-iisang Diyos para ang tuon natin nasa Diyos lang. Hindi tayo matuon sa iba't ibang Diyos na pwede magpahirap sa atin.
Yun ay kasapatan na yun. Yung bautismo na sakripisyo, ipinakita ito upang lahat ng sakripisyo na ginawa ni Jesus dun sa cross, sapat sa iyo. Tama. Hindi kulang. At sa pamamagitan din iyon, sabi niya, dinefeat niya ang kamatayan. Maging doon saan? Balikan natin. Sa ilalim ng aking ang kamatayan at lugar ng mga patay. Nasa kanya authority, yung kapangyarihan mismo doon sa kamatayan. Lahat tayo patay sa kasalanan. Amen? Dahil yung kanyang kapangyarihan, sapat ito, kinuha ka mula doon sa kadiliman, ibinalik ka ngayon sa kaliwanagan. Kaya nakita natin may authority siya. Dati tayong alipin ng kasalanan, ngayon hindi na. Nasa Panginoon na tayo. Yun po ipinakikita ng bautismo. Sapat po iyon. At wala po makakatanggi na dito, kahit isa man dito, hindi nagkamali, nagkasala. Lahat tayo nangangailangan ng habag ng Diyos. Lahat tayo nangangailangan maalis doon sa kadiliman, patungo doon sa kaliwanagan. Yun po ang pinakikita ng baptism. Nung tayo inilubog, ipinakikita po noon namatay na tayo sa ating kasalanan at ngayon po ay para sa Diyos na. Sapat po yung ginawa ng ating Panginoon. At sa pamagitan yon, lahat po tayo dito, kinuha mula sa kamatayan at ibinalik doon sa buhay na walang hanggan. Sapat yun. Amen? May magsasabi dito, may kulang na ginawa si Lord. Tama? May kulang na ginawa si Lord. May sama, may nag-isip na gano'n. Lord, kulang yung ginawa mo, kaya hindi nagkaganito ako. Lord, kulang ako, ba't ako naghihirap ngayon? Hindi po. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, unang-unang ginapi ng Panginoon, nilupig ni Jesus ang dyablo. Tinalo niya ang dyablo. Di ba? Ito, napakaganda po nito. Pag po tayo mga Kristiyano, takot tayo, lalong na po sa mga espiritu masasama. Ayoko niyan kasi, alam mo na yung gagawin, no? Kasi mismo, si Jesus ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, kaya dapat ibautismo. Bakit? Para ipakita mo, public declaration, kung nilupig ni Jesus ang kaaway, ang dyablo, kaya ko rin lupigin, talunin, at yapakan sa aking mga paa ang kaaway, si Satan. Doon po ipinakikita, sabi nga sa Hebreo 2:14, at siya mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at tugo, naging tao rin siya upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siya may kapangyarihan sa kamatayan. Ang liwanag po sinasabi ng verse. Nilupig niya ang dyablo. Alam mo, sa pamamagitan po yun. Kasi kung makikita po natin si Jesus ay Diyos, tama? Yung naniniwala si Jesus ay Diyos. Tama? Nagkatawan tao siya. Upang sa ganoon, yung physical body natin ay alin? Matubos yun. At hindi lamang yun sa kanyang kamatayan, maging ang espiritu natin itinubos sa eternal na paghihirap. Kasi kung hindi nagkatawan tao ang Diyos, hindi niya mararanasan yung mga bagay na nangyayari sa tao. Kasi sasabihin natin, Diyos ka, Jesus, kaya kayang-kaya mo yan. Tama? Pero mismo si Jesus ay nakaranas magutom. Si Jesus ay umiyak. Si Jesus ay nalungkot. Si Jesus ay nagpupuri sa Panginoon. Nagutom. Napagod. Pero sabi lahat ng iyon, sabi ng Panginoon, ginawa ko yon para ipakita ko na kaya niyong labanan o malupig niyo ang kaaway. Anong unang tinatanggal sa atin dito? Takot. Kasi ang demonyo yun ang dali, kasalanan eh. Tinanggal na nga yan sa baptism eh. Inilubog na yan, wala na yan. Kaya dapat, di ka na natatakot. Lalong-lalong na, hindi ka natatakot mamatay. Di ba? Sino po dito na, kaya, nagpapalakas ng katawan, kasi takot kang mamatay. Sino po dito takot mamatay? Oh my God. Sino handang mamatay para sa ating Panginoon? Amen. Kasi sabi nga po sa kasulatan, lahat po itinadhana na mamamatay. At ang kasunod paghuhukom, lahat tayo mamamatay. Kaya kahit anong takot mo, kahit anong mo, mangyayari sa atin lahat yan. Pero ang maganda rito, yung kamatayan na dulot ng dyablo, nilupig na yan. Hindi ka na dapat na nagpapadala yan dahil yan, ginawa ni Jesus dun sa cross para ipakita yung kamatayan ni Jesus ay nilupig niya ang kamatayan na dulot ng kasalanan. Yan po ang dyablo.
Kaya mga Kristiyano, hindi dapat natatakot eh. Hindi dapat tayo umaatras, lalong-lalo na po pag pinag-uusapan po ang kamatayan. Dahil ang kamatayan hindi lang po ang katawan pisikal ang tinubos ng ating Panginoon, kundi ang ating espiritu, ang kaluluwa ang tinubos din ng Panginoon. Kaya tayo namamatay yung physical body natin. Ang kagandahan na tayo na kay Jesucristo, tinubos na yung katawan natin, sa kabilang buhay, pati kaluluwa, mayroon pa tayong heavenly bodies. Wow, perfect yun. Kung ang katawan mo dito ay parang walang abs, baka pagdating doon, may abs ka na. Ha? Yung pagdating, mga kababaihan na dahil nag-asawa na, nawala na yung korte ng katawan. Baka pagdating doon, perfect na. Heavenly bodies eh. Hindi natin alam. Pero ang kagandahan nito, katawang panlangit eh. Kung natutuwa na tayo sa katawang panlupa, lalo na yung katawang panlangit. Mas higit tayong, mas nai-enjoy natin yun. Dahil yun ay galing sa ating Panginoon. At sa pamamagitan nito na sinasabi, na nilupig natin ang dyablo, ipinapakita nito na kapag ang buhay natin ay malayo sa ating Diyos, kawawa tayo. Kawawa. Kasi nga, hindi mo kayang lupigin ng kaaway unless meron kang kasama na lulupig doon sa dyablo, yun ang Diyos. Tama ba? Kaya minsan hindi natin nasasabi, kasi gusto ko nang magbago. Gusto ko nang bumalik. Ano mo na, sumunod sa Diyos. Pero bakit hindi mo natatalo yung sa buhay mo na pagbabago na gusto mo? Kasi nga ang tanong, nananampalataya ba tayo? Naniniwala ba tayo? Nakasama tayo sa sinasabi ni Jesus na nilupig ko na ang dyablo. Kasi kung babasahin po natin ang Book of Revelation, tinalo na po niya. Kaya nga si Jesus, lagi po sinasabi sa pulpito, ang dyablo, lagi na lang nangahatak yan eh. Sasama niya doon sa kanyang kawan, sa paghihirap. Yun ang ginagawa niya. At yun ang ginagawa niya sa mga Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayo. Mga tayo. Kaya nga dapat sa pag-iingat, nandun pa rin yung pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung nilupig ni Jesus ang dyablo, ang kaaway, kaya ko rin talunin. Lalo sa mga tukso, mga lalaki, di ba? Hindi ko kaya yan. Talaga hindi mo kaya. Kaya ng Diyos. Dahil nilupig yan. Dapat lagi natin isipin, madalas ko pa naririnig, tao lang ako. Sino ba yung madalas magsabi ng ganun? Kasi tao lang ako, mahina. Tao lang kasi ako na natutokso. Tao lang ako na nadadala. Di ba? Sinabi ng Panginoon eh, dahil sa aking kamatayan, nilupig ko na ang dyablo. At kapag nangyari yung kaisa tayo ni Jesus, kung ano man yung kakayahan ni Jesus, kakayahan mo rin. Kasi hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi ang ating Panginoon. Naintindihan po? Kasi dapat maunawaan po natin eh. Pag tayo nagkakaproblema, takot na takot agad tayo. Paano na? Hindi ko na masusolve yung problema. Paano na buhay ko? Mag-aaral. Paano na makakatapos kaya ako ng pag-aaral? Pagkatapos ng pag-aaral, makakakuha kaya ako ng hanap buhay? Full tayo ng fear. Punong-puno tayo ng takot. Pero ang sabi ng Diyos, hindi takot na ibinigay ko sa inyo. Alam, kapangyarihan. Ito yung kapangyarihan na lupigin ang kaaway, ang dyablo. At sinabi yun ng Panginoon, na yayapakan nyo ang dyablo. Ang kaaway. Ngayon, baka ini-entertain natin ng dyablo. Tara, sama ka. Ganun ba tayo? Enjoy ka pa sa kanya. Hindi mo talaga matatalo. Nakikiisa ka pa nga eh. Ang baptism kasi, pagpapakita to ng victorious, pagiging tagumpay mo. Amen. Nung namatay si Jesus at muling nabuhay, ipinakita ni Jesus ang pagiging Diyos niya at ang pagiging tagumpay niya sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka bro. Tagumpay ka. Ngumiti ba? O nalungkot? Hindi niya tinanggap. Kasi dapat naiintindihan po natin. Kasi po, pag naintindihan po natin, lalo natin nakikita kung paano yung future hinanda na niya sa kanyang mga anak. Ano po yung sinasabi po dito sa Hebreo 10:12-14? Sabi po dito, ngunit si Kristo'y minsan lamang nagandog para sa ating mga kasalanan at hindi na ito mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos sa mga kaaway niya. Sinasabi na po, hinihintay lang yung panahon. Kaya sa pamagitan lang minsan paghahandog, ginawa niyang ganap
magpakailanman ang mga pinabanal niya. Alam niyo po, yung panahon po ng lumang tipan, sa pagkuha po ng, para mawala po yung mapatawad yung kasalanan, nag-o-offer po sila ng tupa, toro, kalapate, pero hindi po yun naging sapat para totally mawala ang kasalanan ng tao. Ang ginawa po ni Jesus, yun po ang naging sapat, yung sabi ko po kanina. Sapat po yung ginawa niya. At sa mababasa po natin sa Psalm 110:1, sabi dito, ibinigay ko kay Diyos Ama, binigay ko kay Jesus ang alin? Kapangyarihan. Pinaupo ko sa kanan ko upang ibigay ang kapangyarihan, upang mapasuko ang lahat ng kapangyarihan dito sa mundo. Kasi itong mundo, kapangyarihan ito ng kaaway. At hindi pa dumarating yun. Kaya ngayon nga, nagkakaroon pa tayo ng struggle bilang mananampalataya. Kasi hindi pa dumarating yung panahon. At yun ay mangyayari po, darating po yun. Kaya nga nilupig niya ang dyablo, hindi pala totally lahat. Kaya nga ganito, nagsasuffer pa tayo Kasi nga, nandito pa rin yung kapangyarihan ng dyablo. Pero darating ang panahon, lahat ng authority magbabow down kay Jesus. Sabi ng Diyos Ama yan. Sino hindi magiging masaya? Sino ang hindi susunod sa Diyos? Sino hindi sasampalataya at magpupuri sa Panginoon na sinabi ng Diyos for the future na ang magtatagumpay ay kasama niya ang magtatagumpay? Bakit kayo malungkot? Di ba? Kasi kung alam mo na hinanda ng Diyos, darating ang panahon, yung authority, mapapasa kay Jesus na kasama po tayo doon. Kasama po tayo. At sabi nga po ito, ginawa niyang ganap ang magpakailanman ng pinabanal niya. Ibig sabihin po nito, na lahat tayong sumasampalataya sa Kanya, mapapunta doon po sa kalangitan, magiging ganap at magiging banal. Totoo po yun. Kaya nga po sa Panginoong Hesus, pinaging banal tayo Naging banal tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kahalagahan, naniniwala ka ba? Ang tanong, naniniwala ba tayo doon? Na darating ang Panginoon para yung kaligtasan, yung authority niya, ay mangyari lahat dito sa mundo, maging sa kailaliman ng lupa, kahit saan doon sa patay. Authority niya nandun, maging sa langit, ibinigay sa Kanya ng Panginoon, ng Diyos Ama. Ang tanong sa atin, naniniwala ka ba? Nagtitiwala ka ba sa sinabi niyo ng Panginoon? Amen? Baka dumating lang yung bills ng kuryente, tubig, alala ka na. Paano na yan? Ito na yung pagpasukan, di ba? Paano na yung pambili ko ng ganito? Napupuno tayong alalahanin, takot. Nawala na yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nawala na yung bagay na pang material lang, sa mga nakikita lang natin. Nawala tayo sa eternal na sight. Nawawala na yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi ang plano po ng Diyos sa atin, nung una pa lamang, na ibigay yung imahe niya para sa atin, makasama tayo for eternal. Amen? Kaya nga, pagkasama mong Panginoon, tayo ba nga lang dito, hindi pa natin siya talaga kasama, talagang nakikita natin side by side, face to face, natutuwa ka na. Amen? Nararanasan mo na ang kapayapaan, kagalakan. What pa kaya pagkasama mo na siya doon sa langit? Kaya dito pa lang, tinatanong na tayo ng Diyos, naniniwala ba tayo? Naniniwala ka ba na tinalo ni Jesus at kaya mo talunin ng kaaway? Na hindi ka natatakot anuman ang mangyari? Gera ba dyan? Tagutom ba dyan? Sakit doon, sakit dito? Okay lang, bakit? Tinalo ni Jesus lahat ng bagay na yan. Amen? At darating yun. Hindi pa sa ngayon, kasi nga, ang namumuno pa rito sa mundong ito ay kaaway niya. Pero diniklear na niya, nilupig ko na ang dyablo, nilupig niyo din dapat lahat. Hindi tayo natatakot. Kasi nga, mahalaga, yung plano ng Diyos ay mangyari sa atin at maunawaan natin. Kaya yung bautismo, lagi nagpapakita yun ng victory. Nagpapakita yun na tagumpay tayo sa anumang bagay na ibinabato sa atin ng kaaway. Dahil darating ang panahon, lahat ang nag-uusig sa'yo. Sasabihin ni Lord, naku, wawa ka ngayon. Iiyak ka ngayon for eternal. Ganun. At sabi nga sa ibang salin, ang mga pinabanal niya, yung mga tinawag niya na lingkod niya, tayo ang ahatol sa mga hindi mananampalataya. Kaya yung ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon, hindi po baliwala yan.
Yung nagpupunta ka rito, nagpupuntahan ka, okay lang kasi magsisimba ko, pinahalagahan mo. Hindi po baliwala kay Lord yan. Yung ginagawa mo pagti-temple group, ang ginawa mong bautismo, pagsunod sa Panginoon, para mahalaga yan sa Panginoon. At darating ang panahon, sabi, lahat ang sinabi ng salita ng Diyos, mangyayari yon on time, in its perfect timing. Sa ngayon, di pa natin nakikita. Pero kung naniniwala at nananampalataya ka, kung ano man ang sinasabi ng salita ng Diyos, mangyayari. Amen? Sabi nga, lahat maglalaho, pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Kaya yung ginagawa ng bautismo, ini-encourage namin kayo, minsan, kasi kung totoo lang, wala namang Pero kung bakit gusto mo sumunod sa Panginoon, gusto mo i-declare that you are victorious, gusto mo i-declare na tinalo mo ang diablo, gusto mo i-declare na ang kamatayan ng kasalanan ay wala na sa'yo, kundi ang kaligtasan, yun ang sinasabi ng bautismo. Kaya sinabi ko last message, di ba? Pag kinaya mo sa Jesus yung kanyang aral pamamaraan, kaya ikahihiya ka niya pagdating ng panahon. Yun na nakakalungkot. Lord, who you? Ganyan ka ni Lord. Sino ka? Kasi yung mga sumusunod lang sa akin, yung mga kilala ko eh. Kung sa bautismo pa lang, hindi tayo nagpapakilala ikay Kristiyano. Patay tayo niyan. Di ba? Hindi lang po kasi yung paglubog yan eh. Hindi lang po yan yung inahon ka. Hindi lang po may significance yan sa ating pagiging Kristiyano. Hindi yan gagawin ni Jesus ng walang dahilan. Hindi yan gagawin ni Jesus upang ipakita lang na gayahin, no. Ipinapakita niya yung kapangyarihan niya bilang Diyos ang muli siyang nabuhay, namatay para sa ating lahat. Kasi kung naniniwala ka doon, gagawin mo. No hesitation. Kaya nga pag binasa natin, di ba, sa ating pinaka-keywords, naniwala sila agad na nagbabautismo. Walang alinlangan. Kasi hindi naman kasinungalingan eh. Anong problema pag nagfe-fake news ka? Di ba? Pero hindi to fake news. Ito ang katotohanan, ito ang pamantayan na ginagawa ng ating Panginoon Kristo na dapat natin sundin. At ang pangalawang itinuturo sa atin ay ang bautismo ay nagtuturo sa atin na mabuhay para sa Diyos. Kaya pag tayo po nilulubog po dyan eh. Ano po yung nilulubog po natin dyan? Yung dati nating pagkatao. Yung ating lumang kasanayan. Yung ating mga luma na kasalanan, yun na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Yun po ang nagbibigay, dinuturo sa atin na mabuhay para sa Diyos. Ano po sinasabi sa Romans 6:11-12? At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ito sinasabi ko, di ba? Dahil na kay Kristo na kayo. Ibig sabihin, pag tayo nagpabautismo, we identify with Christ, na tayo ay na kay Kristo. Tama po ba? Nililiwanag ko po sa inyo kasi pag tayo nagpabautismo doon, hindi para na kay crush ko kaya nagpabautismo ko. Hindi para doon sa pinsan ko kaya nagpabautismo ko. Hindi para kay pastor, hindi para sa leader ko, kundi tayo ay na kay Kristo, identify ka with Christ. Ginawa mo yun para sa pagsunod mo, pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag na tayong, kasi wala si kaya ayaw ko magpabautismo. Wala yung crush ko, hindi ko makikita. Hindi maliwanag sa atin. Kaya dito ipinakikita na nagtuturo sa atin na mabuhay. Pag ginawa po natin yon, hindi na ikaw mabubuhay sa sarili mo. Para sa Diyos. Ano po sinasabi sa Romans 6:11-12? Sabi nga dito, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, itinuring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Ano po sinasabi dito? Pag tayo binautismuhan, pag angat po natin yan, hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo, kundi ang Diyos na. Ano ba ibig sabihin nun? Kailangan mo mamatay sa sarili mong kagustuhan. Ayoko mag-church kasi maulan. Ayoko kasi yung pumunta sa temple group kasi may pupuntahan ako. Ayoko kasi tinatamad ako. Ayoko magbasa ng salita ng Diyos, inaantok ako. Hindi napapansin, puro ako. Pag ginawa po natin yon, inilibing natin, ibig sabihin hindi na ikaw ang nasusunod, kundi ang Diyos na ang nabubuhay sa'yo. Kaya dapat nakikita po natin, bakit walang pagbabago? Kasi nga, baka nga, hindi ka unang pagsunod, yung baptism, hindi mo pa nagagawa. Hindi man natin nagagawa yung unang step ng obedience. Kaya hanggang ngayon, parang walang changes, Tanungin po natin ang sarili natin. Sino pa rin po kaya nasusunod sa buhay natin?
Ikaw pa rin ba? Yan po, struggle natin mga mananampalataya. Everyday po, hindi lang Sunday. Nagpabautismo ako, okay na. Pagkatapos ng Monday, sino na naman nasusunod? No. Everyday po ng buhay natin, we must die to ourselves. Yun po ang katotohanan. Pero ang katotohanan na yun na mahirap, nagiging magaang dahil sa ating Panginoon Kristo. Sabi nga dito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na nyo sundin ang masasamang hilig nito. Kasi po, pag mayroong nag-ahari sa buhay natin, sino po nasusunod? Isang kingdom, di ba? Pag ang hari may kingdom, may hari siya, sino po nasusunod doon? Di ba ang hari? Sa buhay po natin, kapag ang buhay natin, may ibang nag-ahari dito, siya po ang nasusunod. Kaya po nung namatay si Kristo, unang paghahari tinanggal niya ay ang paghahari ng kasalanan sa ating buhay. Paghahari ng pagiging makasarili. Paghahari ng mga bagay, ng mga panglaman, pangmakamundo. Yun po ang tinanggal niya. Yung authority ng kasalanan, authority ng kaaway. Kaya yung unang pinag-usapan natin, nilupig natin ng dyablo. Yun po yung tinanggal, unang-una ng Diyos sa atin nung namatay siya, yung paghahari ng kaaway sa buhay natin. Hindi nyo napapansin, minsan nagsasabi, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Di ba? Kasi nga may ibang naghahari, yun po sabi ni Apostol Paul, yung gusto kong gawin na mabuti pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi nga may naghahari sa kanya, yung kasalanan. Yon ang unang kumikilos. Kasi naghahari nga, yun ang sinusunod mo. Kaya ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo para sa Kanya upang yung Kanyang authority, yung pagiging Diyos niya sa buhay natin, nako-cover niya yung paghahari ng kaaway at nasusunod mo ang Diyos. Kasi kaya minsan ayaw na, ang hirap na hirap natin magbago. Bakit? Kasi nga hanggang ngayon, yung buhay natin hindi pa rin nabubuhay para sa Diyos. Kasi yan ang lalaban, yung authority niya, yung pamamaraan niya, yung kasalanan na tinatago mo, panghabang buhay, matagal na, ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ang tatalo dyan. Hindi ko po sinasabi magiging perfecto po kayo, ha? Pag sabihin nyo, pastor, ba't pa hanggang, yun nga eh. Yung paghahari niya, unting-unting tatanggalin niya ng authority hanggang dumating ang Diyos. Mapasama niya lahat yung authority niya dito. Doon na po matatapos yun. Pero it doesn't mean dapat hindi yan nananatili sa atin. Kaya yung paghahari, lalo ng mga kabataan, di ba? Kaya kasi pag naghahari ito, yung kasamaan, masama. Hindi mabuti. Kasi pag ang Diyos mo ang sinunod mo, mabuti. Naniniwala kayo mabuti ang Diyos natin? Amen. Kaya dapat siya ang mabuhay sa atin. Para sabi, ba't kaya hindi ako nagiging mabuti? Tanungin natin sarili natin. Baka hindi tayo, baka naman naghahari pa rin sa atin ang kasalanan, yung pamamaraan ng dyablo. Kaya bakit hindi ako nababago? Ba't kaya ganon? Tanungin natin. Kasi minsan, mismo ang sarili natin, hindi natin kilala. Pag Sunday, nagtataas ka. Pag Monday, wala na. Pag Sunday, thanks God, hindi pwede po ganon. Kasi sabi nga ng Panginoon, sa jealous God, dapat isa lang ang Diyos natin. Kaya hirap na hirap tayo magbago. Kasi nga, hanggang ngayon, hindi natin maamin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos na mabuhay sa ating mga pamumuhay. Alam niyo po, ang gospel po, mabuting balita, number 1 purpose po niyan sa atin, ba't binigay? Kaligtasan. To change our lives. Para baguhin tayo. Yan po yung number yan. Kaya nga dumating si Kristo dito, namatay para sa atin, parang kaligtasan maibigay sa atin. You cannot enter the kingdom of God until you not be born again. Born again, na bago ang buhay. Baguhan ng buhay. Hindi baguhan ng syota, hindi baguhan ng asawa, hindi baguhan ng kaibigan, kundi baguhan ng buhay. Tama? O, may tama. Kasi nga, pinaiintindi po sa atin na ang buhay natin, pag tayo nabuhay para sa Kanya, ang katawan natin, ilalaan natin sa paggawa ng mabuti. Ito, napakaganda po nito. We're claiming to be Christian, pero yung katawan natin, they're not claiming Christian. Tama? Christian ako, pero yung katawan natin, wala, malayo. Alam mo, Sunday ngayon, nagsisimba ka, wala ka. Alam na ni Lord yun. Maintindihin si Lord. Di ba? Madalas tayong ganyan. Yung term natin, gustong maging term ng Diyos. Pero ang term ng Diyos, ayaw natin tanggapin. Kung nabubuhay talaga ang Diyos sa buhay natin, pinakikita ng bautismo,
dapat sunod ka. Amen? Yung nakikita rito na yung muling pagkabuhay ni Jesus, yung muling pagkabuhay natin. Buhay sa bagong pagkatao. Hindi na yung luma. Kaya ito nakakalungkot. Marami sa atin, kaya, Kristiyano ka pala, napupulaan tayo. Kasi kaya hindi nakikita mismo yung katawan natin eh. Yung tuwing every Sunday, yung napapansin, ang sarap matulog, di ba? Nakikipagilahan kayo sa kama. Ang lamig pa naman. Di ba? Struggle eh. Sabi mo, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi ang nabubuhay na si Jesus. Amen? Kaya sabi mo katabi mo, congratulations. Napagtagumpayan mo ang comfort zone, yung katamaran, yung pagising ng maaga, na kahit nagugutom ka, hindi ka pa nakapag-almusal go lang kay Lord. Gusto kong busugin ang espiritu ko kaysa katawan ko. Amen? Kaya ipinaglalaban mo. Sabi nga dito, gamitin mo yung bahagi ng katawan mo. Yung ating mga bata, ginagamit natin para sa Diyos. O para sa mga, pogi. Ganda sexy. Kasi ginagamit ng kaaway to sin. Para magdagay sa isip natin ng mga makamundong bagay, lust. Okay? Ano ba? Yung bang ating tenga, ginagamit natin para ipanlisin, ipakinig sa salita ng Diyos? O ginagamit natin ang ating tenga sa, anong latest ngayon? Ha? Nakita mo yung viral ngayon? Yung ba ginagamit natin? O sa pakikinig ng sermon, mensahe ng Diyos? Nakikita ba natin? Kaya nga sabi nandito, kung tayo ay nabubuhay para sa Diyos, ang buong katawan natin, ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga bahagi natin, hindi ba? Yung ating salita, pananalita, ginagamit din natin sa pamamarites. Ano ba? Di mo ba alam ang latest? Dapat ginagamit natin to share the gospel to others. Amen? Sa pagpupuri sa Panginoon. Kasi nga nakakalungkot, yung labi natin nagpupuri, pero minsan ginagamit natin sa mga bagay na pagkukondem, pagmumura, panlalait, discouragements to others. Hindi dapat. Kasi buong katawan natin, ginagamit natin, nilaan natin para sa Diyos. Kasi nga nabubuhay na tayo para sa Diyos. Yun ang ipinakikita ng baptism. Kaya bagong pagkatao, nabubuhay para sa Diyos, nabubuhay ang buong katawan natin, hindi lamang espiritu, buong katawan natin ngayon, dahil buhay ka pa, ginagamit po natin yan. Okay? Ang ating kaisipan. Di ba? Baka nag-iisip ka na ginagamit ito sa pag-iisip na hindi masama sa kapwa mo. Baka ito, magnanakaw to. Kasi sa pormahan pa lang, nag-isip agad na masama. Siguro ikaw, patay gutom ka. Kasi makatingin ka sa pagkain ko, Ang bilis natin mahusga. Ang bilis natin mag-isip. Pag-isip pa natin, masama. Pero sa Jesus, hindi. Kaya nga dapat inilalaan natin ang ating mga paa. Ginagamit po ba natin to patungo sa church? Ginagamit ba natin ang paa para i-share natin ang salita ng Diyos sa ating kapitbahay? Ginagamit ba natin ang paa natin upang huwag tayong pumunta sa mga bagay na ayaw papuntahin sa atin ng Diyos? Naalala ko tuloy po ako nung ako po hindi pa po ako pastor. Yung paa ko po madalas sa inuman. Yung paa ko madalas sa mga happenings. Yung paa ko madalas sa mga beer house. Ang paa ko, lahat ng katawan ko, lahat yata, ang mata ko, gusto ko may nakita ko alam niyo na, ang labi ko, di ba, ginagamit ko sa mga bagay ng mga green jokes. Ang aking tenga, masaya ako pag nakakarinig ako ng mga, alam niyo, panlalaking Pero hindi, mula nang tayo ay nabubuhay na para sa ating Panginoon, lahat ng parte ng katawan mo, sa Diyos na yan. Amen? Ang pagsusot din. Ang damit. Ito madalas sinasabi ni Pastor Mike. In behalf of Pastor Mike. Totoo po yun. Kaya nga sabi pong damit eh. Pag damit, alin po, ano ibig sabihin pag damit? Dinadamit sa katawan. Di ba? Ang nangyayari na ngayon, hindi damit. Damit. Kasi ang liit na eh. Paiksi ng paiksi eh. Yung t-shirt, gato kahaba. Ngayon nandito na. Pag tinanin mo, bakit? Kasi umurong po eh. Sinisi pa yung washing machine. Tama? Tapos yung pag nagpalda, haba naman. Ang slit hanggang dito.
Kasi nga, ang katawan po natin ay templo na banal na espiritu. Marami pong declaim, lalo naman may artista na panood, nalungkot ako. Ang nanay niya, pastora. Pero siya ay sa pelikula na ginagamit yung katawan niya. At sinabi, kasi opportunity para kumita. Hindi, pag kiniklaim mo na ang katawan mo ay para sa Diyos, hindi mo dapat ginagamit yan. Mga untimely relationship, mga kabataan, pag tinanong kayo, anak, pagod na pagod ako sa school. Pero may boyfriend, girlfriend, alam ko pa pagod ka. Nagsama ka pa ng kapaguran pa ulit. Pandidisip ng kaaway. Kasi yung katawan na yan, napapagod, dapat sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kasi minsan, ito po nagustuhan ko kay Pastor Mike, sabi niya, Pastor, paano yan? Alam mo, sabi niya, Mer, mapagod ka na sa Diyos kaysa mapagod ka sa sanlibutan. Pares ka naman mapagod, di ba? Tama. Kasi sa sanlibutan, pagod ka rin eh. Pag napagod ka kay Diyos, sa Diyos, may eternal values dito. Pagod ka na, physically, spiritually, papupunta ka pa sa impyerno. Sino gusto mapagod sa Diyos? Amen. Kasi yung papalitan ni Lord yan. Sabi nga, bawat iyak mo, kapaguran mo, may kapalit yan. Hindi kayang bayaran ng pera. Ito pinakahuli. Pag tayo po ay nabubuhay para sa Diyos, nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Kaya nga pag tayo binabautismuhan, ayaw ko pang babautismo, baka hindi ko pa kaya magbago. Yan ang kasinungalingan ng kaaway. Kasi hindi ko pa kaya magbago, baka hindi ko ako makasunod sa Diyos. Baka hindi ko magawa yung pinagagawa ng Diyos. Hindi mo talaga naintindihan. Kasi yan, pag ginawa mo nga po yun, ikaw ay hindi nabubuhay sa sarili mong lakas, hindi ka nabubuhay sa sarili mong kakayahan o pag-iisip anumang bagay, kundi nabubuhay ka na sa biyaya ng Diyos. Kaya nga naligtas tayo saan? Sa biyaya ng Diyos, regalo eh. Kaya pag tayo binautismohan dyan, pag inangat ka na, nilulusong ka na, ang biyaya ng Diyos ang gagamitin mo para mabago ka. Gagamitin mo sumunod sa Diyos. Gagamitin mo paglabanan ng kaaway. Gagamitin mo maging masaya sa panahon ng kalungkutan at pagsubok sapagkat ang biyaya ng Diyos ay gagamitin mo at hindi ang sarili mong lakas o kakayahan. Amen? Kaya si Jesus nga, ginawa niya yun eh. Bumukas ang banal na Espiritu kaya binibigay dyan to receive the gift of the Holy Spirit. Yun yung biyaya ng Diyos. Kaya nawala si Jesus. Sa mga alagad, natakot lahat, nagpuntahan. Wala na lahat eh. Pero nung sabi ni Lord, hindi ako alis, bibigyan ko kayo ng Holy Spirit. Yun po yun, biyaya ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kung lahat po tayo din eh, hindi ko kaya. Talaga, hindi po natin kaya talaga. Sa biyaya lang Diyos, sabi nga sa Roma 6:14, sabagat hindi na dapat magharis sa inyong kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Sabi po may pagtatalo po ito sa Bagong Tipan kay Apostol Paul. Sabi nga, paano yun? Di na mababaliw na yung kautusan. Kasi sa panahon ng Lumang Tipan, kautusan kasi. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi. Dahil nga sa biyaya ng Diyos, lalo natin nasunod ang kautusan. Sino po dito makapagsasabi na dating hindi ka pala simba nun dahil Dahil sa biyaya ng Diyos, lagi ka na nagsisimba. Amen? Ang pagsisimba para sa mga loser lang yan, sa mga matatanda lang yan, sa mga walang magawa. Yung temple group, kikita ba ako yan? May isang NBV, ganun eh. Kita ba ako dyan? Ba't ako pupunta? Dahil sa biyaya ng Diyos, pumupunta ka. Sino may temple group dito? Pakitaas ang kamay. Kinahihiyan nyo yung temple leader nyo, ha? Sino po dito may temple group? Every Sunday dito po. Praise God, di ba? Hindi sa biyaya ng Diyos, mag-stay ba kayo? Tagal naman. Gutom na ako eh. Kasi nga dahil sa biyaya ng Diyos, na pagtatagumpayan natin yung mga bagay na hindi natin ginagawa. Dati may bisyo ko. Ngayon, nawala. Sa sarili kong kakayahan, biyaya ng Diyos. Ang kagandaan sa biyaya ng Diyos, sapat ito. Sabi nga po dito sa 2 Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Kasi po dito si Apostol Paul, meron po siyang sakit. Ang sakit na ito, every day, pinagpipiringan, Lord, tanggalipin niyo po ito. Ito yung sakit na ito, hindi po binanggit. Pero nagpapahirap po sa kanya. Nagpapahirap kay Paul to. Kilala niyo si Paul? Si Pablo? Isang napakagaling na apostol. Nagpapagaling ng sakit. Nagpapalayas ng demonyo. Bumubuhay ng patay. Lahat ng kapangyarihan na nagawa ni Jesus, nagawa niya. And then all of the sudden, may sakit siya. Pinagpipiring, sabi ni Lord, ito sinabi niya,
Sinabi ng Panginoon, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan, kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon, ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya marami nagsasabi, Pastor, ba't nung Kristiyano ako, ba't nagkakasakit ako? Sino po nakapag-isip ng ganon? Pastor, bakit, kinakapos ako? Kristiyano na ako. Bakit pa ako nangungutang? Bakit ako nagugutom? Bakit para magulo ang buhay at pamilya ko? Isa tanong niyo yun? Di ba si Job, sino nakakilala kay Job? Di ba pinahintulutan ng Panginoon na mangyari kay Job yun? Wala naman siyang kasalanan, wala siyang sinagawa. Bakit po kaya? Para po maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Sapat yan. Kaya pag ikaw ay may sakit, may biyaya sa iyo ng kagalingan. Amen? Kapag ikay nalulungkot, may biyaya sa iyo ng kagalakan. Kasiyahan dahil sa Diyos. Amen? Kapag ikay may problema, may biyaya ng solusyon dyan. Kapag ikay kinakapos sa pinansyal, may biyaya ang Diyos dyan. Sapat yan. Hindi nagkukulang ang Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya pag tayo ginagawa po natin ang bautismo dyan, lagi po natin sinasabi, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng aking pangangailangan kung ikaw ay naniniwala lamang. Yun ang tanong lagi naniniwala ka ba na sapat ang biyaya ng Diyos sa lahat ng pangangailangan mo? Diba sabi sa Matthew 6:33, unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos and all this will be added unto you. Ang tanong, hinahanap ba natin ang kaharian ng Diyos? Yung kanyang pamantayan, ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, yung pinagagawa niya, ginagawa ba natin? Hindi sasabihin, magre-reklamo ka, ang Diyos yata hindi nakikinig sa akin. Unfair ka, Lord. If you believe na ang biyaya ay sapat sa'yo, may kagalakan ka, kaya mong umiti kahit may problema ka. Amen? Hindi kayang kontrolin. Kaya nga sabi ko, nilupig na ni Jesus ang kaawa, ang kamatayan, magpakailanman. Paano tayo hindi pa magiging masaya? Kaya ako nalulungkot pag minakita ang Kristiyano, ang mukha ay parang 20 years old pa lang, parang mukha na 40. Parang binaksakan ng ano ba problema mo? Wala po. Bakit ganyan nga? Masaya lang po. Ganyan ba masaya ng Kristiyano? Dapat ang Kristiyano lagi nakangiti. Amen? Dapat masaya. Sino po masaya dahil sa ating Panginoong Yesus? Amen. Ayun po ang pinakikita ng bautismo. Yung kapangyarihan, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, pinaliliwanag sa atin, may significant to, bilang mga Kristiyano at mananampalataya. Kaya nga po, pinagagawa yun Ipinapakita lang natin na tinalo natin ang kaaway sa pamamagitan ng kamatayan, muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Kaya po, hindi ko sa iyo, pinoforce po namin kayo. Yun po ang gusto ng Diyos. Magpabautismo kayo. Sino po naniniwala sa ating Panginoon Kristo? Pakitaas sa kamay. Taas niyo po. Ini-encourage ko po kayo. Sana mangusap po sa inyong Panginoon. Gawin niyo po yung first step of obedience. Magpabautismo po kayo. Kung sa akin lang, sabi ko nga last week, ano ba, kung ba't kayo magpabautismo? Mali ko sa inyo. Pero hindi. Meron akong sa Panginoon. Pinasasabi niya tapos hindi ko pagagawa. Gawin natin. Kung talaga naniniwala tayo sa kapangyarihan nito. Kung naniniwala tayo na kaya natalo na natin ang kaaway, hindi na tayo matatakot. At higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos ang tutulong sa iyong pagbabago. Amen? Lahat po tayo lumuko. Tayo bang lahat ay manalangin? Panginoon Diyos, sa oras na ito, Panginoon, mangusap po kayo. Alam niyo po yung laman ng puso namin, Panginoon. Lord, hindi lamang sinabi na aming mga labi, Panginoon, yung mga sinasabi ng katotohanan. Kundi, Lord, panindigan namin, Lord, i-apply namin sa buhay namin. Pero kung titingin kami sa paligid, Lord, mapupuno kami ng takot. Mapupuno kami ng alalahanin. Mapupuno, Panginoon, kami ng depression, Lord God. Pero Lord, hindi pa ngayon yung authority na mangyayari na kayo po ang mag-govern sa lahat dito, Panginoon. Dahil itong panahon na ito, ang mundong ito, Panginoon, ang diablo pa rin. Pero Lord, pangahawakan namin. Nadilupig mo na ang kaaway
Magpakailanman, hindi lang ngayon, Panginoon. Habang buhay mangyayari yun, Lord God. At yun, Lord, pinakapakita ng bautismo na ina-apply namin bilang mananampalataya na ang dati namin pagkatao ay wala na at muli kami bagong pagkatao. At mabubuhay na kami para sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami mabuhay sa inyo at maghari kayo sa aming mga buhay. Upang sa ganun, Lord, masunod namin kayo, hindi yung kagustuhan namin, na pansamantala lamang ang dulot na kaligayahan. Lord, gusto namin yung panghabang buhay. Na kayo ang masunod, kayo ang mabuhay sa buhay namin, Panginoon. Na alam mo, Panginoon, na hindi kami mapapasama. Alam mo, Panginoon, na magdusa kami pansamantala. Pero Lord, habang buhay na kaligayahan at kagalakan naman mararanasan namin. Lord, doon kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi makasarili. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay para sa iyo lamang. Alam namin mahirap, pero Lord, sinabi niyo nga po sa inyong salita. Sa pamamagitan niyo pa rin, Panginoon, bibigyan mo kami ng pagnanais. At sa pamamagitan niyo pa rin, masusunod namin ang mga pinag-uutos mo. Dahil nabubuhay na kayo sa aming mga buhay. At unang step, Lord God, kung kami kinakausap mo ngayon, na kami nabautismo na, pero Lord, sinasabi magpabautismo kami, Lord, gagawin namin. Kung hanggang ngayon, Panginoon, matagal na kami mananampalataya, pero hindi pa namin ginagawa ito, Lord, tulungan mo kami mabago yung pusong ito. Na pusong sumusunod sa iyo, whatever na sabihin ng aming kapwa, Lord, masigit namin pahalagaan ng sinasabi ng salita mo. Ayaw namin, Panginoon, na dumating yung pagkakataon, na dumating ka, Panginoon, sabihin mo, hindi kita kilala. Lord, napakasakit po yun. Ngayon pa lamang, kinikilala na namin kayo. Upang dumating yung pagkakataon, Panginoon, tuwang-tuwa kayo na makita kami. Yayakapin mo kami at sasabihin mo, job well done, my son and daughter. Lord, turuan mo kami na sumunod, Panginoon. Tulungan mo kami na umasa sa biyaya mo. Hindi namin kaya, Panginoon. At alam niyo po yun. Sa bawat kahinaan namin, Panginoon, gusto namin maranasan ang kapangyarihan niyo. Lord, turuan mo kami. Teach us, Lord, to follow you. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.